Hello mga katate! Welcome to another episode of our Super Dad podcast, no? And Sir Dad here again, no? And I am a dadpreneur, no? Sa mga bago pong nakikinig, I am a dadpreneur. I'm juggling my time as a dad and as an entrepreneur at the same time. And that one is my son, Sir Son, no? Tep. And we have a social media account, Instagram at I am Sir Dad. You can follow us there. We have YouTube channel, Sir Dad. We also have a Spotify account, no, Super Dad Podcast, no. So saan man kayong social media platform na nakikinig is nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nandyan kayo at patuloy pa ring sumusubaybay sa ating Super Dad Podcast, no. And Super Dad Podcast, no, is a podcast for parents, no. Usually, no, you see mothers or mommies who will discuss, no, parenting, no. Pero in this Super Dad Podcast, daddies ang magdi-discuss sa inyo about daddies, ang dami ko pala, no? Daddy ang magdi-discuss sa inyo about parenting, no. So guys, I hope sa mga nakarang episodes natin ay may mga kahit kaunti na napupulot kayong aral. So basically, our 3 out of 4 episodes is merely an introduction, no, of what we do, what this podcast is all about, and it's about, of course, your host, Sir Dad, no. And now we will have another topic, no, and I think this would be marami na siguro sa inyo na alam na ang sagot na ito pag nakita nyo pa lang yung title, no. So our topic today is time more important than money, no? So, yun yung topic po natin ngayon. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan na naman dito sa Super Dad Podcast, no? Again, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook page also. Nakalimutan ko kanina introduce Sir Dad, no? At para lagi kayo updated sa mga contents natin dito, no? And is time more important than money? Ano sa tingin nyo, guys, no? So, well, story time muna tayo, guys, no? Before, kasi nung nakaraan, nasabi ko na sa inyo yung story ako to be on being a dadpreneur, no? So, nag-resign ako dun sa kwento natin last time na yun and strive to be an entrepreneur. Pero, alam nyo, before resigning the company which I served for 3 years, kasi I served as a finance manager on a broadcasting company for 3 years. And I am earning a salary that I never imagined I would earn on such a very young career, no? So, ibig sabihin, medyo maganda-ganda siya, no? Oo, hindi pala medyo. Stress ka, marami kang trabaho, ubus oras mo sa pagtatrabaho, pero you're rewarded with a salary naman na katumbas ng effort na binibigay mo dun sa company. Na tingin mo ay mai-enjoy mo talaga, no? Kahit pagod ka, kahit nahihirapan ka, mai-enjoy mo. Kasi that time, I would remember, I can buy the things I want. Kami ni Mrs. ni Ira, we can go wherever we want. We can eat on whatever restaurant. We can even travel abroad. Yun yung time na talagang waldas kami. Waldas kami talaga sa pagta-travel abroad. Tapos, hindi lang yun, I can collect rubber shoes, I can collect Hot Wheels, I can collect whatever I want, no? And I can buy whatever I want, no? So, yun yung before resigning. And actually, I miss that life, no? Kasi syempre, papasok ka lang 8 to 5, fix yung income mo, diba? Di mo na po problemahin kasi laging may fixed income mo basta pumasok ka, no? At may output ka, no? Nakakamiss din yung ganong buhay, no? Kaya, nakaka-enjoy din, no? In that stage of my life, I really wanted to work hard kasi I don't want to end yung ganong enjoyment ng life na naibibigay sa iyo, no? Yung salary mo na-enjoy mo talaga. Parang ang saya-saya lang. Yung tatanggap ka ng salary tas
sobra-sobra no sa kailangan mo yung salary na yun. And because of that, no, ayaw mo nang matapos. But dumating si Tep Tep, which is my eldest son, no? And when Tep Tep was born, no? Ako naman, ang mindset kasi nating mga tatay, pag kami nadagdag sa pamilya, kailangan doblehin mo yung trabaho mo doon dahil sa meron panibago kang bubuhayin. Kaya kailangan mong dumoble kayod. Yun yung termino, di ba? Dumoble kayod para you can provide for your family. Hence, nakatrap ka ngayon. Trap ka ngayon doon sa trabaho mo dahil yun yung makakapagbigay sa iyo ng nakakapag-provide for your family. And dahil trap ka doon, no, gusto mong kumayod ng kumayod dahil pagka nawala yun sa iyo, di ka na makakapag-provide for your family. Di ka na rin makakapag-enjoy kung decent yung salary na nakukuha mo, no? Yun yung typical reaction of dads, no? Pero correct me if I'm wrong, pero ganun kasi yung naging reaction ko. Hindi ko po alam sa inyo kung ganun din yung reaction ninyo pag nadadagdagan ng miyembro ng ating pamilya. You can comment down below. But you know what? This mindset, little by little, make me miss more important things in life. And dahil sa sobrang pagtatrabaho, na-miss ko syempre yung family time. Actually, tulad nung na-discuss ko last episode natin, it breaks my heart day by day na I miss milestones of my kid. And I am also guilty of leaving my wife alone with our kid, baby pa, no? Tapos, without any help from me, no? Kasi pag darating ako, pagod ka na, no? Hindi ka na makakatulong, hindi ka na makakatulong sa kanya, no? Tapos, talagang pagod ka na eh. Parang matutulog ka na lang kasi bukas maaga ka pa. Well, that's for my case, no? It made me feel guilty, no? Oo, nagbibigay mo yung gusto nila. Sobra-sobra yung tinatanggap mo. Pero meron kang mamimiss, no? Na mas importanteng bagay. At yun, para sa akin, ay yung pamilya, no? And when Tep Tep came, no, yun nga, tulad ng sinabi ko, no, pagka alis ako ng bahay, talagang iiyak siya, no. And pero baka sabihin niyo sa akin pala, no, Sir Dad, bakit hindi ka mag-hire ng yaya, no? Bakit hindi ka na lang na ganun talaga eh, dapat tiisin mo na lang kasi 'di ba ganun naman tayong mga tatay, magsasakripisyo talaga magtrabaho kahit hindi makita yung ating mga anak, no? To provide for them, no? Kaya nga merong mga lumalabas ng bansa, nagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung kanilang pamilya. Well, that's not the case for me, no? But I understand that sentiment, no? That mindset, no? Pero kasi, believe me, that sentiments also, nagpe-play din yun sa mind ko. Pagka ako nag-resign at inuna ko na magkaroon ako ng time sa kanila, anong mangyayari sa amin? Saan kami kukuha ng ano? Hindi ko na ma-earn yung ganitong klase ng sweldo pagka inalisan ko pa ito. Anong mangyayari na lang sa amin, no? Pero, pagka, sabi nga nila, di ba? When there is a will, there is a way, no? So, kung gusto mo talaga yung isang bagay, gusto mo talaga na nag-earn ka pa rin, makakapag-provide ka sa kanila, but at the same time, you'll have quality time with them, you can do it if, no, there is a will, no? Kaya, when I quit my job, believe me, no, it is really hard for me, no? Kasi, ang sarap na ng buhay, no? Tapos, fix yung income, kinsenas katapusan, may papasok sa bank account mo, no? Which you and your family can enjoy, and which makes you feel na super secured na sila, no? Okay lang to, sakripisyo na lang na hindi ko sila makasama, basta nakapo-providean ko naman sila. But, every time talaga na I would leave the house, it makes me guilty talaga eh. Especially when your kid wants to play with you, when your kid is crying, no, when you go away or when you go to office, no. Ang feeling ko, I just want to be with them every day, every single day of my life. I just want to be with them, which is why I search for the key, no, for the key to achieve the freedom of time. Ano ba yung susi para magkaroon ka ng mas maraming oras sa ating pamilya?
kailangan maging flexible yung time mo. Hindi ka matali, no? Pero yung pagkawala, no, kasi yun nga, para maging flexible yung time mo, kailangan magkaroon ka ng sariling negosyo. Ikaw yung boss kasi yun, your rules yun, no? Pero it would not be instant. Hindi yung pagkagising mo sa umaga, sabi mo, hindi, gusto ko na makasama yung pamilya ko. Yun na yun, no? Tapos na, resign na ako, papasa na ako resignation letter, no? Thanks to my boss, si Sir Leon, no? Talagang lagi niya akong pinapayuhan, no? Teka, ito muna, ganyan, ganyan. Maraming ano. Kaya, ang daming extension ng resignation ko kasi he made me realize na teka, paghandaan mo muna. Paano pagka ganito? Paano pag ganito nangyari sa iyo, 'di ba? Kaya hindi siya instant, no? Process siya talaga. Darating yung panahon na talagang marirealize mo, ay eto na talaga. This is it. Magre-resign na ako dahil kaya ko na, no? At magkakaroon na ako ng time para sa pamilya ko, no? And that's when you will become a dadpreneur. A dadpreneur, yun nga, yung mag-juggle ng responsibility mo as a dad, but you work at the same time. You can provide for them, no, while you can fulfill your daddy duties to them, no. Kaya no one as a dadpreneur, no one will question me if I prioritize managing my family first before I go to work, because as an entrepreneur, you have the flexibility of time. You can work anytime, anywhere, lalo na ngayon, no? Sobrang ganda ng technology, sobrang bilis ng teknolohiya. Kaya nasa bahay ka lang, kaya mo magpatakbo ng negosyo. Trust me, no? The income and plus the fact na the income would be dependent on the amount of effort you put in. If you have your own business, the income would depend, no, on the amount of effort you put in. Kaya ako sinasabing anytime, anywhere, pwede ka magtrabaho kasi yun nga, pwede mong ma-manage yung time mo kasi, no? At kung gusto mong wag matulog ng buong linggo, pwede mong gawin yon, no? Kasi wala ka namang time in, time out, no? Kung gusto mo, isang buwan, todo trabaho. Then the next month, bakasyon. Then trabaho again, bakasyon. Pwede mong gawin yon kasi you have the liberty of time. That's why I aspire to be an entrepreneur, no? Yun yung susi, no? Para magkaroon ka ng liberty or ng freedom, no? Ng flexibility ng time. Pero guys, honestly, no, yung income na nare-receive ko nung nagsimula akong magnegosyo, which is a very small accounting firm, no, is nothing, no. Kumbaga katiting sa salary na I was receiving when I was employed. That's why we have to cut costs, no. Tapos yung final pay mo naman, syempre, yun i-spread mo yon, no? I-spread mo yon para makasurvive ka for ilang months, no? And kaya kailangan na yung mag-cut costs, and sabi ko nga sa inyo, if there's a will, there's a way. So meron ka lang flexibility ng time. Ngayon, now what? You have to provide for your family. Now, paano mo ngayon pagkakasyahin yung income na meron ka? Dalawa lang naman yan either to increase your income or cut costs. You can't increase your income yet. Nagsisimula ka pa lang magnegosyo, nagsisimula ka pa lang mag-build up ng clients. So how can you increase your income? Mag-cut ka ng cost. Kaya ngayon, ginawa namin, yung nag-rent kami noon ginawa namin, nag-stop kami mag-rent, nakitira muna kami doon sa kapatid ko, no? And that's one way to save up on cost. So yun yung, if there's a will, there's a way. And sabi ko nga sa inyo, hindi instant, no? Now, paano pa? Sabi, increase your income, no? Kung hindi ka makapag-build up ng clients, gawin mo, mag-side hustle ka. Which is why it leads us to online selling. Kami ni Mrs. nag-online selling kami. And my very first product na binenta sa Shopee is sunglasses na mabibili mo sa Quiapo, no? Sa Quiapo, mabibili mo ng 25 pesos yun. Benta mo ngayon ng 100. Di magkano yung kita mo, di ba? Pag tumawad, 75 pesos. Hello, nak. Pag tumawad, 75, pwede mong gawin, di ba? So, in that way, no, unti-unti, hindi mo man ma-achieve yung income mo when you were employed. Wait lang, guys, Yeah.
Say hello. Say hello. Hi. Hi. Nung ano, syempre laki nun eh, no? Mahirap atang tapatan agad yon, no? Unti-unti. Kaya you have to manage your finances well, no? Ngayon, what? Nawala ako. Ayun, given this, no? So, talagang kami, nag-effort talaga kami, no? Na magkaroon ng quality time for the kids like this one, no, like Tap Tap, no, like, and si Tep Tep pa noon, no. Talagang nag-effort kami, we labored, no, tinrabaho namin, hindi yun instant, no, kasi gusto namin eh, no. Kaya if you will, going back to the question, no, if yung is time more important than money, tinrabaho namin eh, tinrabaho namin, for us, yes, time is more important than money. Pero, kailangan nating trabahuhin yon, no? Hindi pwedeng, kailangan ko kasi makasama ang pamilya ko. Kailangan maalagaan ko yung mga kids ko, no? Kaya, magre-resign na ako. Di na ako magtatrabaho. Mali yun. Paano naman mabubuhay yung anak mo, no? Kaya, yon tinatrabaho. Now, kaya we did side hustles nga, diba? And we cut costs, no? Now, don't get me wrong, no? Ako naman, baka sabihin nyo, sobrang plastic ni anak, you might fall, ha? Baka sabihin nyo, ang plastic naman ni Sir Dad, mahalaga naman yung money, no? Don't get me wrong, yes, money is important, kasi yun that would make us alive, yung pera, no? Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pera, 'di ba? Kasi kailangan nating lahat yun. But what I'm saying is, time is more. Ayun yung salitang more, no? I didn't say na money is not important, but time is more important than money, no? Kasi, you know what? Time is a finite resource, no? Once it's gone, no? Once time is gone, you'll never get it back, no? You'll never get it back. You won't be able to replenish the time you lost, no? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo guys, we are our child's universe for a limited time. Limited time lang, kaya we make the most out of it, no? Again, no? If is time more important than money, I would say yes, no? But I'm not saying money is not important. It is important, no? For you to live, for your family to live, for your kids to live. But you have to make sacrifices, no? Na baka kasi sobrang trabaho ka na, no? Sobrang trabaho ka na para sa money. You get to you get to lose or na babaliwala mo yung mas mahalagang mga bagay, which is your time with your family, with your kids, no? Kaya alam niyo guys, mga katatay, napakabilis ng panahon, no? Lalaki sila. Ayan, si Tap, grabe, baby lang yun noon eh. Tapos, magkakapamilya, di ba? Tapos, pagkatapos noon ay iiwan ka. Kasi nga, sabi di ba sa Biblia, no, ay pipisan ang iyong asawa, kukunin ng ang iyong anak ng kanyang asawa, no? Pipisan siya sa kanyang asawa. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Pipisan siya sa kanyang asawa. May iwan kayo, no, ng iyong mga anak pag nagpakasal na sila, no? So, kaya nilulubos-lubos na namin yung panahon na makasama sila, na makapiling sila. Tinatrabaho po ito para magkaroon kami ng oras sa kanila, no? Maraming kailangang isakripisyo para makapag-provide ka for them, but you still get a chance to have time or spend quality time with them. Kailangan kasi nating magtrabaho, no? So we can get to spend money on them, on their needs, no? But spending time with them is more important than that. Spending money for them, no? Kasi some people work so hard to give their kids a good life, to give all the things that they need, they want, to prepare their future. But the problem is, they get to miss yung present, no? They get to miss yung present sa sobrang pagtatrabaho nila, hindi nila namamalayan,
dumarating yung panahon na palayo na ng palayo ang kanilang anak sa kanila dahil sa gusto pa nila na magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Wait lang guys, at ang aking anak. Mommy help. Mommy help. So yun guys, sorry guys, papakuha ko lang si Tap Tap kay Ate Ay kasi baka tumalon sa terrace. Okay, so ayun guys. So anak, go to mommy, no? So 'di ba, very raw talaga yung ating podcast. Maraming ayan wala pa kasi tayong commercial guys. Kaya yan na muna yung commercial natin, no? Yan na muna yung commercial natin. So going back to the topic natin, no? Kasi tama naman, kailangan may mga tao kasi na they work so hard, no? They really work so hard. They really talagang ginugol yung kanilang buong buhay para mabigyan ng magandang buhay yung kanilang anak na minsan nasasakripisyo yung oras. Yung oras na makapiling yung kanilang mga anak dahil sa babad sila sa trabaho, 'di ba? Nalilimutan nila yung mga mas pagagandang, yung mga mas mahalagang bagay, which is yun nga, yung oras natin sa pamilya. Kaya nangyayari, 'di ba? Nung pagka iniiwan niya kasi iiwan nung anak, halimbawa iiwan na siya ng anak niya dahil pipisa na sa asawa, medyo nawawala na yung parang ay sayang, nagkakaroon ng regret, sayang, dapat pala nagkaroon ako ng mas maraming oras pa sa kanya para nakapiling ko siya. Wala na. Mababalik pa ba natin yung oras na nawala? Hindi na. That's what I'm telling. Time is a finite source, no? Is a finite resource, no? Kaya hindi mo na yun mababalik. Pag naubos yan, wala na. Di mo na mababalik. Di na yun ma-replenish, no? Non-renewable, na. Tulad nga ng sinasabi sa science, no? Ni Kuya Tep Tep, no? Kaya, dahil dyan, we'll live in regret, no? Kaya, guys, that's what I'm telling you in this episode. Why time is more important than money, no? That is why me and my wife try hard to spend time with the kids, to take care of them, to see them each passing day, to be with them, to just be with them, to be by their side, to be their best buds while they are young, no? Kasi we know, no, and we understand the fact na darating yung panahon na they will have their own life and they will leave us, no? They will live their own lives, no? But before they do, no, ang mahalaga sa amin is we would be proud, no, that we made the most, no, out of the time with them, no. Talagang sinulit namin yung panahon namin sa kanila. Nasulit namin sila bago man dumating yon. Which is why we are documenting everything we do through this channel, through our podcast, through our Facebook page, no. These memories, these moments, we collect them. We collect these moments, no. And to me kasi, these memories makes time more important than money. No? Kasi, di ba, nag-attend kami sa church and one of the lessons we learn is yun nga, hindi mo naman madadala yung kayamanan mo sa yung libingan. Meron ka bang nakita na nililibing na, dala niya yung titulo ng lupa niya, dala niya yung kotse niyang Ferrari, dala niya yung iPhone 14 na ba? 15 Pro Max, di ba? Teka, magka-cut na naman yung video natin, guys, ha? I-pause ko lang ulit, tas balik tayo. Okay? Wait lang. 1, 2, 3, go! Okay, ayun. Okay, ayun, guys. Balik tayo, guys, no? So, ayun. Sabi dun sa lesson dun sa church na hindi mo madadala ang material na bagay. Kaya ginugol mo ang buong panahon mo para magkamal ng maraming material na bagay sa mundong ito na nasakripisyo yung oras mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, no? Yun yung medyo nakakalungkot, no? Kasi totoo yun, no? Ang oras kasi natin talaga kakaunti. At ang oras hindi na maibabalik yan. Kaya, kung ginugol mo
yung buong oras na iyon para magkamal ng material na bagay na sa tingin natin ay para sa ating mga anak, hindi. Dahil ang mas kailangan nila ay ikaw. Ikaw ang mas kailangan nila. Yung oras mo, no? Ang mas kailangan nila. Marami mga anak nagkakaroon ng problema, no? Na hindi nila maapuhap yung kanilang mga magulang dahil sa sobrang abala sa paghahanap buhay. Kaya saan sila ngayon lumalapit? Sa barkada, sa boyfriend, sa girlfriend, no? Which is very sad, no? At yun, di mo na maibabalik yun. No? Hindi mo na maibabalik yun. Nasayang na yun. No? Ang kakanta ka na lang na kung maibabalik ko lang. Hindi mo na, yun na lang yung kanta mo. Kung maibabalik ko lang. Di ba? Hindi na eh. No? Kaya kami ay sinishare din namin po ito sa inyo dahil talagang kami nagpipilit na magkaroon ng oras sa kanila. Di man siguro namin kami makapag-iwan sa kanila ng limpak-limpak na kayamanan. Pero siguro ang mapapangako namin sa kanila ay maayos namin silang iiwan. Maayos, no? Iba yung sobrang rami sa sapat at maayos. Siyempre, bilang magulang, gusto natin na maging maayos sila pagka nawala tayo. Pero iba naman yung may sobra-sobra sila, no? Yung sapat lang, no? Yun yung siguro yung lagi naming pinag-uusapan ni Miss. Kaya sabi namin, simpleng buhay, sapat-sapat lang. Basta wag mag-give up yung oras natin sa kanila para mas dumami pa yung maibibigay natin sa kanila. Hindi ganon. Ang sa amin ay ang mag-a-adjust yung sa material things. Ibubuhos namin yung oras sa kanila. Pero gagawa kami ng paraan na magugol pa rin ang buong oras sa kanila, pero matiyak na maayos namin silang iiwan. Diba? Iba po iyon. Napakalaking pagkakaiba nun. Kaya, kung ang kailangan kasi namin po ay sapat na kami na maayos namin silang iiwan. At, ang pinakakayamanan sigurong maiiwan namin sa kanila ay yung oras na naibigay po namin sa kanila. Kasi barang araw po, tanggap naman namin na iiwan kami ng aming mga anak, no? Pero kung iwan man nila kami at nagsipag-asawa sila, okay na po kami. Okay na kami kasi nasulit na po namin sila, no? Maaalala na lang po nila siguro sa amin yung mga ginawa po namin para sa kanila na di kami nawala sa tabi nila. At talagang yung bawat oras, bawat araw, nakikita nila kami, inaasikaso sila, naalagaan sila, minamahal sila. No? Yun yung mahalaga po sa amin. No? Pero hindi nawawala sa amin na maayos namin silang iiwan, magkakaroon sila ng sapat. Hindi po yun. Hindi po nawawala sa amin yun. Pero ang mas mahalaga po sa amin ay yung maiwanan namin sila ng mga memories. No? Tulad ng, alam nyo, yung sasabihin nila na, alam nyo, yung lolo at lola nyo, hindi sila nawala sa tabi namin. Hindi namin alam kung paano nila nagagawa na asikasong-asikaso nila kami sa bahay. Nasa bahay lang kami, magkakasama kami lagi. Lagi kaming masaya, no, na magkakasama, na habang nagtatrabaho sila, at naaasikaso kami, no, at the same time. Yun yung memories na tatatak sa kanila no? Kung paano nagagawa ng mga namin na mommy at daddy nila yon, no? Yung memory na nagpipilit yung nanay at tatay namin para sa kanila na asikasuhin sila, 'di ba? At maaring hindi namin sila maiwanan ng limpak-limpak na kayamanan. Unang kayamanan, no? Pero ang maiiwan namin sa kanila ay yun nga, yung memories kung paano kami nagsikap na kanilang nanay at tatay na maging super dad at super mom for them. Na yan sana ay maipasa rin nila sa kanilang mga anak. Well, oo, totoong di naman natin madadali yung kayamanan pag pumanaw tayo. Pero alam nyo mga katatay, yung memories, no?
na maipapasa o maisasalin natin sa kanila, sa atin, no? Sa kanila. Tapos sa magiging mga apo natin na yung memories na, alam nyo, yung lolo't lola ko, no? Nagsikap sila na pagsabayin yung pag-asikaso sa amin, yung pagtatrabaho at yung pagtatrabaho nila para makapag-provide sa amin, para mabuhay kami. At alam nyo, pagka nagkukwento na sila sa kanilang mga anak, no, sa mga apo natin, na bagaman di natin nakikita, nagkukwento sila sa mga apo natin, sabihin nila na super dad at super mom namin sila. Yun yung kayamanan na may iwan namin sa kanila. Ito yung kayamanan na hindi kukupas. Kasi yung memory na yon, yung pag-aalaala nila na nagsikap yung nanay at tatay nila na mag-provide pa rin sa kanila. At the same time, no, magpilit na asikasuhin pa rin sila, ayusin yung kanilang buhay at alagaan sila araw-araw. Yun, no? Yun yung memory na hindi kukupas. Bakit po hindi kukupas? Kasi maisasalin nila yun sa kanilang mga anak. Maisalin nila yun, no, sa kanilang magiging mga apo. Na yung kanilang magiging mga anak, yung kanilang magiging mga apo, magsabi rin sa kanila na ganun din yung ginagawa nilang pag-aasikaso sa kanilang mga magulang. Na ni minsan, hindi nawala sa tabi nila ang kanilang nanay at tatay. Na sa oras na kailanganin nila, ang nanay at tatay nila, nandun sila. Na sa oras na may milestones, no, sila, nandun kami para sa kanila. Yan po yung batayan namin kung bakit namin masasabi na time is more important than money. Maraming salamat again for another episode of Super Dad Podcast, and I hope this gives added value to you mga katatay, no, at maging mga kanalay. Nilalamok na tuloy ako, no. Maraming salamat sa inyong pakikinig, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, like us on our Facebook page, follow us on Instagram at I am Sir Dad, and syempre follow nyo kami sa Spotify sa aming Super Dad Podcast. Thank you guys for watching, and I hope, no, sana ay nagkaroon sa inyo ng nakapagbukas sa isipan ninyo ang mga episodes natin dito sa Super Dad Podcast. This is Sir Dad again, thanking you, and we hope to see you again next time. Bye guys!